posibilidad, ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang of Leprosies and Cures. Meron po mga sinasabi ang iba na as above, so below. Kung ano daw yung nangyayari sa taas, nangyayari sa baba. As inside, so outside. Kaya pag masaya ang isang tao, nakikita mo rin sa mukha. At kung malungkot, kita mo pa rin. Kung ano yung nasa kalooban, lumalabas. As it happens in the spiritual world, so it does happen in the physical world. Ang ating pong pag-aaral ngayon, pinamagatan natin of leprosies and cures. Tungkol sa mga ketong at mga pagpapagaling dito. Ama naming Diyos, salamat po sa buhay na patuloy niyong pinatatamasa sa amin. Salamat po sa kabutihan ninyo na aming laging nadarama. Salamat sa tagumpay niyo na kami narito ngayon upang kayo purihan, upang handugan, at upang kami na may tumanggap ng iyong mga pagpapala. Nawa sa sandaling ito ay payapain niyo po aming loob. Turuan niyo po kami na magtuon ng pansin sa inyo lamang at kayo po ang mangusap. Use your servant only as your instrument, but be the speaker, O God. And we pray that your glory may be revealed to us and that your blessings may be received by us. Ilalayo niyo kami, Panginoon, sa gawa ng masasamang tao at masasamang espiritu. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Buuin niyo, Panginoon, ang aming mga kakulangan. At nawa, bigyan niyo kami ng kakayahan na makita ang inyong mukha, madinig ang inyong tinig, maunawa ang iyong salita. Walk in our midst, dispense blessings, O God. Lift up only your name. We praise you, we thank you, and we honor you. In the name of Jesus our Lord. Amen. Of leprosies and cures. Ang atin pong babasahin galing sa Old Testament, 1 Kings chapter 5, verses 1 and so on. But for now, we'll read verse 1. It's about Naaman. Naaman was commander of the army of the king of Aram. He was a great man in the sight of his master and highly regarded, because through him the Lord had given victory to Aram. He was a valiant soldier, but he had leprosy. So, ipinakilala po agad ang pangunahing tauhan ng ating pag-aaralang kasaysayan. Si Naaman, isang pinuno ng mga hukbo ng hari ng Aram. Of course, Aram was another kingdom at yan ang usong kingdom nung panahon na ito. Sila yung makapangyarihan, sila yung nakapamamayani sa ibang mga kaharian, and this was outside Israel. So Naaman was commander of the army, and he was great in the eyes of his master and also in the eyes of his followers. So mas mataas sa kanya, mas mababa, siya ay pinahahalagahan, hinahangaan at kinikilalang isang dakilang mandirigma at pinuno ng mga hukbo. He was victorious, valiant, kaya wala na siguro siyang dapat hanapin pa liban sa isang karamdaman na hindi naman niya dapat sana buong buhay na tamasahin. Sa isa pong tao na ganito ang kalagayan sa buhay, na siya ay commander ng isang arming matagumpay ng isang kaharian na namamayani sa kanilang panahon, napakaraming mga tagumpay, kayamanan at karangalan. What is the spiritual danger? The spiritual danger if these conditions could bring is of course pride. Isang napakalaking tukso na maging mayabang, palalo at mapagmataas kung ganito ang kalagayan. Sana ay lahat ay nasa kanya na, but Naaman had a great setback. He had leprosy. Sa kabila ng lahat, siya ay mayroong ketong. Sakit na kinikilala nung araw na incurable, masyadong stigmatized, masyadong negative ang mga connotations nito, at iniisip na hindi ka lang physically unclean but also spiritually unclean when you have this kind of disease. Naturally, if not only for his high position in society, he would have been considered an outcast. 2 Kings 5:2-3 sa pagpapatuloy na ating pagbabasa.
Now bands from Aram had gone out and had taken captive a young girl from Israel, and she served Naaman's wife. She said to her mistress, "If only my master would see the prophet who is in Samaria, he would cure him of his leprosy." So ito pong mga hukbo sa pangunguna nitong si Naaman ay maraming nagagaping mga bayan-bayan at kaugalian na nila noon na manghuli ng mga tao at gagawin nila mga alipin. At isang dalagitang babae ang nakuha mula sa Israel. At ito ay nakarating sa bahay ni Naaman, naging katulong ng kanyang asawa. At ang babaeng itong bata ang pinagmulan ng isang payo. Sabi niya, "Naku, ma'am, kung sana po ay pupunta lamang si sir doon sa propeta na nando sa Samaria, kayang-kaya po siyang pagalingin. At mawawala po yung napakalaki niyang karamdaman na yan, na siyang pinakamalaking hadlang para siya lubos na lumigaya." So the promise of cure and hope came from a captive girl. A girl who had become a maid. And this girl was talking about a prophet of a different religion in Samaria, a simple province in Israel, a simple country. So kung tutusin, kitang-kita po ninyo yung contrast doon sa kalagayan ni Naaman. Siya'y tinatanghal na bayani, dakila, mayaman, sikat, tinitingala. Pagkatapos heto, isang katulong na babae, may mga katulong na ng lalaki, ito babae pa, na noong mga panahon na yon, mas mababa ang pananaw ng marami kesa sa lalaki. So babae, katulong, at ang ipinagmamalaki, isang propetang di naman kilala sa bayan nitong si Naaman, na nasa isang probinsyang hindi naman makabago at hindi mayaman, sa isang bansa na hindi naman namamayani nung mga panahon na yon. Yon ang inialok na kagalingan para sa isang napakadakila at sikat na lalaking ito. And we will notice that these sources of hope were characterized by weakness, by simplicity, by lowliness. In other words, it is all characterized by humility. Kung anong itinataas-taas ang kalagayan nitong si Naaman, siya namang ibinabababa ng kalagayan nung iniaalok na kagamutan. 1 Kings 5:4-6. Naaman went to his master, the king, and told him what the girl from Israel had said. "By all means, go," the king of Aram replied. "I will send a letter to the king of Israel." So Naaman left, taking with him 10 talents of silver, 6,000 shekels of gold, and 10 sets of clothing. The letter that he took to the king of Israel read, "With this letter I am sending my servant Naaman to you, so that you may cure him of his leprosy." Natural, dahil isang napakahalagang tao ng gobyerno itong si Naaman, kinailangan niya magpaalam sa hari mismo. Diretso siya nagre-report sa hari because he was commander of the army. At sabi naman ng hari, "Sige, lumakad ka, hanapin mo ang kagalingan sa iyong karamdaman. Susulat pa ako sa hari ng Israel para pansinin kanyang lalo at bigyan ka ng halaga. At dalhin mo ang sulat na ito." At dala-dala po niya ang sulat na ito. At marami pa siyang dalang mga handog. Maaring ang iba doon ay para sa hari ng Israel at ang iba ay para doon sa propeta na sinabi ng batang babae na siyang magiging instrumento para siya gumaling. Ang dami niyang dala, 10 talents of silver, 6,000 shekels of gold, and 10 sets of clothing. At ipinadala ang sulat. Nung buksan ang sulat, sabi niya, "Dear King of Israel, gamutin mo naman itong aking isinusugo sa iyong tao. Mahalaga ito sa akin. Yours truly, King of Aram." So Naaman's quest for cure was characterized by grandness. Kung ano naman ang inihumble-humble nung kalagayan nung nagpayo at nung pupuntahang propeta, nung bansang pupuntahan, siya namang kabaligtaran ng dating nitong si Naaman. It was full of circumstance and grandness and pomp. Kings got involved in the story. There was diplomatic correspondence of the highest order. Wealth was involved, and definitely a large retinue of guards, of bodyguards, of servants, of assistants went with Naaman into Israel. And the king of Aram erroneously asked the king of Israel to be the healer. Mukhang may communication problem sila. 1 Kings 5:7. As soon as the king of Israel read the letter, he tore his robes and said, "Am I God?
Can I kill and bring back to life? Why does this fellow send someone to me to be cured of his leprosy? See how he is trying to pick a quarrel with me. Sobrang nabahala ang hari ng Israel dahil mas makapangyarihan yung hari na may padalang hiling sa kanya. Sabi niya, Diyos ba ako? Kaya ko bang buhayin ang patay? Bakit itong hari na ito ang magpapadala dito ng ketongin at sasabihin sa aking pagalingin ko, sigurado humahanap to ng babag na hindi ko mapagbibigyan, hindi gagaling itong pasyenteng ito, magkakaroon siya ng excuse na lumusob dito para tayong lahat ay lipulin at tayo ay sakupin. Sapagkat alam naman po natin na ang leprosy, until very recently, was incurable. So, paano ko ito papagalingin? Sigurado ang hinihiling na ito, imposible talaga para lang magkaroon ng excuse para magkagulo. So the king of Israel thought that the king of Aram was picking a fight. 1 Kings 5:8-12. When Elisha, the man of God, actually he was the prophet that the girl was referring to, when Elijah, the man of God, heard that the king of Israel had torn his robes, he sent him this message, "Why have you torn your robes? Have the man come to me, and he will know that there is a prophet in Israel." So Naaman went with him, with his horses and chariots, and stopped at the door of Elisha's house. Elisha sent a messenger to him to say, "Go, wash yourself 7 times in the Jordan, and your flesh will be restored, and you will be cleansed." But Naaman went away angry and said, "I thought that he would surely come out to me and stand and call on the name of the Lord his God, wave his hand over the spot, and cure me of my leprosy. Are not Abana and Pharpar, the rivers of Damascus, better than any of the waters of Israel? Couldn't I wash in them and be cleansed?" So he turned and went off in a rage. Nakita nyo na dahan-dahan po natin nakikilala itong si Naaman. So nabalitaan ng propeta na ang hari ay nagluksa at nalungkot at sinira ang kanyang damit bilang pahayag ng ganung uri ng pagkabahala. Sabi niya, ayaw naman niya makipaggyera with Aram. Hindi siya handa. Sabi niya, bakit mo naman pinilas-pilas ang damit mo? Para yun lang. Ipadala mo sa akin nang malaman nila na may propeta dito sa ating bayan. At kung paano man ang nangyari, na ipaalam dito kay Naaman na sige daw, sabi ng propeta, pumunta ka sa kanya, hindi naman yung hari ang magpapagaling sa iyo eh. So, pumunta. Pag atin pong inimagine yung pagdating niya, talagang kutakot-takot na kabayuhan, mga chariot, mga bantay, mga bodyguard niya, ang mga kayamanang dala-dala, pagkarami-raming nagkagulo, umalimbukay ang alikabok sa tapat ng bahay nitong si Naaman, nitong si Elisha, sa dami ng dumating. Elisha stayed inside. So ano-ano po ang mga nangyari dito? Unang-una, Elisha advised the king of Israel to send Naaman to him. Padala mo dito. Then Naaman approached the prophet with pomp and circumstance, horses and chariots. But Elisha, the prophet, the man of God, was unimpressed. Hindi siya na-impress. Elisha did not see Naaman personally. Hindi siya tumayo, hindi siya lumabas sa kanyang pinto. Nagpadala siya ng isang katulong na lalaki, lumabas ka. Sabihin mo, ito ang hatol. Elisha prescribed 7 dips in the Jordan. Hindi naman sanay itong si Naaman na hindi siya hinaharap. Yung hari nga ng Israel, hinarap siya eh. Ito pang propeta lang. Pinalabas lang katulong, sabihin mo, maglublob siya doon sa Jordan River 7 beses kamo. So sabi ng katulong, ikaw bang propeta? Sabi siguro nitong si Naaman, hindi po, ako po yung assistant. Nasaan ang propeta? Nasa loob po. Etong bilin sa inyo, pumunta daw kayo doon sa ilog ng Jordan at 7 beses kayo maglubog doon at gagaling kayo. So Naaman was angered by the uneventful reception. Hindi man lang nagulo ang buhok nitong propetang ito, dumating siya ng karami-raming kasama at napakarami pa naman regalo. He apparently was angered by the seeming snobbery. Hindi siya pinahalagahan. He was disappointed that there was no grand gestures of welcome nor treatment. Ano nga po bang inaasahan niya? Sabi niya, pambihira.
Inaasahan ko, tatayo siya agad at dumating ako. At pagkatapos pupunta siya doon sa labas, tatawagin niya ang pangalan ng kanyang Diyos, iwawagayway niya ang kanyang kamay, at gagaling ako agad. Yun ang inaasahan niya. A royal treatment. Tapos, paliliguin lang ako dyan sa Jordan River. Sa atin po siguro mga mananampalataya, big deal ang Jordan River. Kasi doon nagbaptize si John, doon binaptize ang Panginoong Jesus, laging nasa Biblia. Pero kung tutuusin, ang Jordan River po mga kapatid ay para lang isang sapa compared to our rivers. Ni hindi naman mabuhangin ang pangpang niyan, putik-putik. Para lang paliguan niya ng kalabaw. Hindi siya malaking ilog, baka mula lang sa akin dito hanggang doon sa electric fan na yun, ganun lang sa ilang area. Malapad na yung makarating doon sa may mga pulang silya na yun. Maliit na kanal. Pag lumusong ka, magkakaputik-putik kasi hindi naman mabuhangin. Hindi tulad ng mga ilog nating may mga batong puti, batong mga magagandang kulay. Hindi ganun. So, Naaman was insulted that he was directed to the murky and uneventful Jordan River. And he berated the Jordan. Ininsulto pa niya. So niya, bakit? Wala bang magagandang ilog sa sarili kong bayan? Aba, kung ilog din lang at ilog, walang sinabi yan. Diyan lang pala ako papalubugin. Nagsayang pa ako ng pagod. At buong ngit-ngit na umuwi siya. Dala pa rin niya ang kanyang mga regalo at dala pa rin niya ang kanyang ketong. 1 Kings 5:13 to 14. Naaman's servants went to him and said, "My father, if the prophet had told you to do some great thing, would you not have done it? How much more then when he tells you, wash and be cleansed?" So he went down and dipped himself in the Jordan 7 times, as the man of God had told him, and his flesh was restored and became clean like that of a young boy. So Naaman finally got cured when his servants admonished him to obey the prophet. And he did. Dahil umuwi siyang bigo at galit, mainit ang ulo, may sakit pa rin, naglakas loob muli ang kanyang mga katulong. Sabi sa kanya, "Ama namin na boss, kayo naman, sa tindi ng kalagayan ninyo, siguro kung pinatulay kayo sa alambre, tutulay kayo eh. Kung pinalunok kayo ng bubog, lulunok kayo. Kung pinatungtong kayo sa bola, tutungtong kayo. Dahil kahit ano ipagawa sa inyo, sigurado naman gagawin nyo dahil desperado na kayo. Mano ba namang inilubog nyo na sana yung sarili nyo doon sa ilog? Na dali namang gawin. Napag-isip-isip din itong amo. Oo nga naman. So, ginawa. At nung ikapitong lubog, pag-ahon niya, parang bata muli ang kanyang katawan, kuminis ang kanyang balat, gumanda ang kanyang itsura. Elijah's advice was too small. It was too unglamorous and too humbling. That's why it did not appeal to Naaman. But when he finally obeyed, he got well. His obedience conveyed a change of heart and attitude. Finally, we can see humility in Naaman. Kaya po siya ipinakilala ng Biblia na gano'n na lamang, inuna yung kanyang mga katangian, yung kanyang kadakilaan, kanyang kayamanan at katanyagan, sapagkat sabi nga natin yan ay maaaring makatukso sa isang tao para siya ay maging palalo, maging mayabang. So, ano ang ipinayo ng propeta na nakababatid ng maraming bagay dahil siya ay kinakasihan ng Espiritu ng Diyos? Alam niya na ang problema ni Naaman was pride. And because he was sick inside, this sickness manifested outside. As inside, so outside. As above, so below. So his leprosy was only a symptom of a spiritual illness, and that would have been nothing else but pride, because the prescription of the prophet of God, the man of God, was a humiliating act. Alam niyo po, ang lahat ng uri ng sakit ay dahil lang sa imbalance. Therefore, humility cured him. Yan ang nagpagaling kay Naaman. Kasi ang sakit niya, pride. Sa palagay nyo nga naman, bakit siya pinapaligo doon sa maputik na ilog na ito, samantalang marami naman magandang ilog? At tamang-tama, talagang tinanggihan niya. So hindi na natin mapagkakamalan pa na sobrang pride ng taong ito.
na pati yung propeta ng Diyos, gusto niya tumayo dahil dumating siya. Because he represents the king of Aram. But this prophet represented the king of heaven. So bakit ka hahanap na ikaw ay saludarin pa at magpakumbaba sa iyong harapan? Eh di kung nagpakumbaba, lalo na naman siya nagkaroon dahilan para magyabang pa. Sasabihin niya, aba, pati ang mga propeta ng Israel, yumuyok ko sa akin. Hindi naman po mahirap siguro sa propeta na magpakumbaba, maging hospitable, lumabas, kilalanin yung bisita at bigyan ng halaga. Pero yun na nga ang mali sa taong ito, sumobra na ang pagpapahalaga sa sarili. Kumbaga napuno na ang salop, kailangan kalusin. Because all forms of illnesses are actually just forms of imbalances. Kaya pag may chemical imbalance ang ating katawan, wala kang, halimbawa kulang na kulang ka sa sugar, so kailangan uminom ka ng mga matatamis para mag-balance ang iyong blood. O kaya sobra ka ng sugar, kaya magdieta ka, iinom ka ng pagtanggal niyan para mag-balance. Kung ang dami-dami mo halimbawang mga cholesterol sa iyong dugo, kailangan mag-dieta ka at uminom ka ng pampaalis yan para mag-balance. So paano natin malalaman kung anong sakit ni Naaman? Ang hinatol a humbling activity, therefore ang kanyang kamalian ay pride. At nung yun ay tinanggap na niya at nagpakumbaba na ang kanyang kamahalan na lumubog dito sa ilog, ibig sabihin nagkaroon na siya ng pagbabagong loob. Dahil nagbago na yung loob, magbabago na yung labas. Wala namang magical quality, siyempre yung river. Ano ba yung tubig? H2O. But it only became a symbol of the humiliating advice that the prophet gave to him. And because he was willing to be humiliated and to be humble, therefore, now he has balance, therefore, he got cured. Ano pong ginawa niya pagkatapos? 1 Kings 5:15-17. Then Naaman and all his attendants went back to the man of God. He stood before him, nabaligtad na. Hindi pa rin siguro tumayo ang propeta, at marapat naman. But Naaman remained standing before the man of God. So he stood before him and said, Now I know that there is no God in all the world except in Israel. Please accept now a gift from your servant. The prophet answered, As surely as the Lord lives, whom I serve, I will not accept a thing. And even though Naaman urged him, he refused. If you will not, said Naaman, please let me, your servant, be given as much earth as a pair of mules can carry, for your servant will never again make burnt offerings and sacrifices to any other god but the Lord. So nakita po natin ang ginawa nitong si Naaman. Naaman humbled himself before the prophet. Now he was willing to stand before him. He acknowledged the God of Israel, and then he offered the prophet a gift and called himself the prophet's servant. Nabaliktad, sabi niya, your servant. Servant na ang tawag niya sa kanyang sarili. So alam natin nagkaroon ng pagbabagong loob. Elisha refused the gift. You think he did not need it? You think he did not want it? Siyempre kahit propeta ka, gusto mo rin yan. At kung talagang wala kang gamit dyan, pwede mong ibigay sa mga taong tinutulungan mo. Pero bakit kaya tinanggihan ni Elisha? I like to think that Elisha refused the gift as it might tempt Naaman to be proud again. Nagpaka-humble-humble lang nga, baka kung tinanggap niya yung kayamanan, matukso na namang yumabang dahil siya na naman itong nagbibigay, imbes siya ang nagpapasalamat. So, there are times when prophets must refuse because it would be good for the other person not to be accepted from. Pinipili po natin ang binibigyan, pero pinipili din natin ang tinatanggapan. Lalong-lalo kung pagka tinanggapan mo siya, yung tumanggap ka ng galing sa kanya, magyayabang na, mag-aamu-amuhan, magmamataas, huwag mo nilang tanggapin. At yan ay nakita ng propeta, hindi niya tinanggap. And the real cure that happened to Naaman was that he knew, he believed, and he worshiped the God of Israel. Sabi niya, kung hindi po ninyo tatanggapin ang aking mga abang handog, payagan niyo po ako maghakot ng lupa, yung pinakakayang madala nitong aking mga hayop na pwedeng magbuhat ng mga lupang yan, payagan niyo po ako. Dahil alam niyo po kung gagawin niya?
gagawa siya ng altar sa kanyang sariling bayan, naglupa na galing sa Israel. At doon siya gagawa ng mga handog. Sabi niya, naku, hindi na ako maghahandog kahit kaninong Diyos pa. Nalaman ko na walang ibang Diyos, kundi ang Diyos ng Israel. At bakit pwede niyang malaman yon? Because he was a man of international renown. He must have tried many remedies. He must have seen many doctors. He must have received advice from a lot of people, many of them religious, but nothing worked. Kaya sabi niya, alam ko na, batid ko na, walang ibang dapat sambahin kundi ang Diyos ng Israel. What other lessons can we review from this story? That power, wealth, and fame can bring pride. Kung minsan nga napaka-pobre at napakadukha na nga, mayabang pa eh. Di ba? Nakakita ba kayo nung walang-wala namang karapatang maging mayabang, mayabang pa rin? Lalo naman kung minsan yung may maipagyayabang na kahit konti. Kahit na naman siya naging binibining kangkungan 1965, hindi na malimutan. Naging extra siya sa Darna and the Giants. Hindi na malimutan. Dahil yun na ang kanyang claim to fame. Lalo na yung nagkakaroon pa ng konting tagumpay. Yumaman ng kaunti, gumanda ng kaunti, naging matalino, umayos-ayos ang pamumuhay, lalong maraming tendency na maging mayabang. Naaman's spiritual leprosy, which was pride, could have been the cause of his physical illness. And what makes us think that way? Kasi nung nagpakumbaba siya, gumaling eh. So yun nga, ang pinagmulan. Meanwhile, humility or cured spirituality healed the leprosy. Ano naman ang pakialam natin sa kwentong ito? Tagal-tagal na niyan nangyari. Layo-layo mula dito. Marami po tayong pakialam sapagkat marami po sa atin maaaring katulad ni Naaman na may ketong. Maaaring itong ketong na ito ay physical ketong o ibang uri ng physical illnesses or just plain spiritual illnesses that are not visible. Naghahanap din tayo ng lunas. Marami rin tayong pinupuntahan, pinapakinggan. Marami tayong payong sinusunod. Marami tayong pagtatangka at marami na rin siguro tayo nagagastos para hanapin ang mga sagot sa ating mga tanong. Yung pala, nasa kaloob-looban lang ng puso natin ang sagot. Maaring itong ketong na ito ay dahil sa pride. Maaari rin namang ibang uri ng spiritual illness. Hindi pagpapatawad, pagtatanim ng sama ng loob, hinanakit, galit, pagkamuhi, selos, inggit. Lahat ng yan, nagbubunga ng sakit sa katawan ng tao. Sakit na physical, kaya kung minsan, naubos ang pera mo, kapapagamot, di ka pa gumagaling. Hindi naman kasi physical yung illness, spiritual. Kung minsan naman, hindi nagkakaroon na ng pagkakataong maging physical ang sakit na ito. Nagiging sakit ng utak, sakit ng emosyon. Nagiging nervyoso ang tao, nagiging duda, nagiging sobrang paranoid, maraming iniisip na hindi naman dapat isipin. Ang lahat ng pinagmumulan ng mga ito ay sakit ng kaluluwa. Kaya kung tayo po ngayon ay magpapapayo dito kay Elisha, ano kaya ang ipapayo niya sa atin? Maaaring sabihin, sige, lumubog ka dyan sa Manila Bay. O dili kaya sa Pasig River, sa Estero. O maaaring yung mas practical na kahulugan nitong pagpapakumbaba, maaaring ang ipinapayo pala sa'yo, makipagkasundo ka na doon sa kaaway mo. Ganon din yun eh. Isang pagpapakumbaba yun eh. So, ano yung kaaway ko? Ang dumi niya. Ganon din yung river. Ayaw mo, you think you are above the river. Maaaring ang sinasabi sa atin ngayon ng Espiritu ng Diyos ay, tanggapin mo na yung pagkakamali mo. Admit your mistake. O ang sinasabi, sige, ituwid mo ang iyong mga kamalian. O magpatawad ka na. O kaya huwag ka mainggit. Napakalakas sumira ng kalusugan ng tao ang inggit. Parang asido yan na sinusunog kanyan. Jealousy. Ano kaya ang maaaring sakit natin?
Liban na lang na masabi niyo, kapatid, na kayo 100% healthy, spiritually speaking, then there is a Naaman in each one of us. We have our own versions of this leprosy. Like Naaman, we have ideas of how it might be cured. But probably like Naaman, we still are not cured. So it's time to give space to the Spirit of God to review our situation and to give us what it takes to be cured. Huwag po natin kalimutan, ang nagpayo kay Naaman, isang malaking tao, physically siguro at culturally, economically, socially, ang nagpayo isang maliit na tao. Maring talagang physically maliit na babae, pero maliit siya sa paningin ng iba, wala siyang pangalan sa lipunan, wala siyang pinag-aralan siguro, pero meron siyang alam na hindi alam ni Naaman, na may Diyos sa Israel. Meron siyang kilala na hindi kilala ni Naaman, ang Diyos ng Israel. Ngayon, maaari namang kilala natin ang ating Diyos, pero maaaring meron pa siyang katangiang hindi pa natin nalalaman, hindi pa natin nauunawa, dahil hindi pa tayo nagsusuko sa ganong larangan ng buhay. Dip in your humble Jordan River and be healed. That's why the story was written in the Bible. Not for us to marvel at the beauty of the story, but for us to see that there could be a Naaman in each one of us. At kung hindi man tayo yung si Naaman, pwedeng sabihin nyo yun, hindi naman ako yan, I'm okay. Maaaring kayo yung babaeng ito, na meron kayong dapat payuhan, dapat ipanalangin, at dapat dalhin sa Panginoon para siya gumaling. Tingnan niyo po ang lakas ng loob ng batang ito. Isa lang siyang hamak na katulong para magpasabi doon sa amo kung anong dapat gawin. Pero hindi niya minaliit ang kanyang sarili. Tulad ng ginagawa ng marami sa atin. Naku, mayaman yan, mahirap mag-share. Naku, sikat yan. Naku, matalino yan, mahirap sharean. Naku, hindi matalino. Kaya tuloy hindi na si sharean dahil minamaliit natin sarili kuminsan. Pero siya, hindi niya inalintana na gano'n ang kalagayan niya sa lipunan. Malaki ang kanyang puso sapagkat puno yon ng Espiritu ng Diyos. At dahil doon, hindi siya nangimi na makipag-usap, maging sa kanyang amo, maging doon sa kinikilalang taong ito, sapagkat alam niya na may kulang din sa taong ito. And that kind of love and that kind of concern should be enough to compel us to transcend any perceived limitation or perceived smallness, so that we may be big enough to speak to anybody who needs God. So sino tayo sa istoryang ito? Maaaring tayo rin yung asawa ni Naaman. Hindi siya ang pinagmula ng payo, pero siya ang unang pinagsabihan ng katulong, at dahil sa kanyang pamamagitan, nakarating ang mensahe ito sa kanyang asawa. Pwede kaya na meron namang taong dapat nating dinadala dun sa taong nangangailangan din? Nasa gitna tayo, at ang papel naman natin dito, yung asawa ni Naaman. Pwede naman kaya na ang papel natin dito ay yung hari, yung amo ni Naaman, na mawawala siya sa trabaho, magiging absent siya for a while, mangingibang bayan para magpagaling. Papayagan ba natin ang mga taong nasasakupan natin, nasa ilalim ng ating kapangyarihan, na hanapin ang Diyos, hanapin ang lunas sa kanilang mga suliranin, o mananatili tayong makasarili at gusto nating, nandiyan ka, baka kailangan kita. Anak kita, diyan ka, huwag kang umalis, kailangan kita. Ikaw ay dito, pero hindi na natin inaalintana kung ang di natin pagpayag ay nangangahulugang ang mananatili sila na may mga kulang sa buhay. Sinasarili ba natin ang mga tao? O maaaring tayo naman yung gagamitin ng Diyos para makapagpagaling sa iba. Magkakandara pa ka na ba dahil mayaman yung dumating at may mga dalang mga regalo? Lilimutin mo na ang dignity na ibinibigay sa iyo ng Diyos at tatanggapin mo na nga lahat yung ibinibigay kahit biglang ikaw na bigla yung sir na ang tawag ba sa kanya dahil nabibigyan ka na? Marami po mga lingkod ng Diyos, nagkakaganyan, katatanggap, nagiging muchacho sila ng mga tagabigay. So there are times when we refuse to receive, not because we are proud, but because we don't want to tempt the other person to be proud, and also so that we are not able to put a price tag on the ministry that God gives us. That the servants of God must always conduct themselves with the highest deportment, with the greatest self-respect and dignity, not pride, but self-respect.
Because the work of God and the workers of God must be respectful. O sa konting barya lang, kinaladkad mo na ang iyong karangalan at bubuntot-buntot ka sa isang mayaman na nagdodonate. Sa konting halaga ay minarapat mo na mawala ng puri ang iyong ministry, ang iyong sarili, dahil naghaharimunan ka sa konting barya. Everybody in this story has a lesson for each one of us. Sino po tayo dito? Aming Diyos, lumalapit kami sa inyo. Humihingi kami ng karunungan ngayon para maunawa namin kung sino kami sa kwentong ito. Kami po ba si Naaman na dapat na magpakumbaba? O dapat magbigay ng balanse sa aming buhay espiritual? Kami ba yung katulong at yung mga katulong na pinagsikapan na makarating ang mensahe kahit doon sa taong maaaring mahirap abutin? Kami ba yung asawa naman na namagitan mula doon sa nagpapayo at sa papayuhan? Kami po ba yung propeta na dahil nakababad sa inyong kapangyarihan ay marunong kumilos, tama ang ginagawa, sukat ang bawat kilos? Sino man kami dito, Panginoon, o kombinasyon ng mga taong ito, nawa ang sandaling ito ay maging isang sandali ng kagalingan namin. Ipabatid mo sa amin, Panginoon, ang aming mga pagkukulang, ang aming mga kamalian, at nang sa ganun ito ay mapunan. Ipakilala mo sa amin din ang aming mga pagmamalabis, ang aming mga pagsobra, at nang maitama nyo kami. Pakita nyo sa amin, Panginoon, kung minamaliit namin ang sarili o minamalaki na parehong hindi naman dapat. Humahad lang ba kami sa ikabubuti ng iba o nagpaparaya kami tumutulong pa nga? Mangusap po kayo sa amin, O Diyos. Give us balance. Habang lahat ay nakayuko at nakapikit sa presensya ng Panginoon, nais kong manalangin para sa mga taong magsasabing gusto nilang maipanalangin. Kung kinausap kayo ng Panginoon sa mensahe at ipinakita sa inyo na mayroong imbalance that must be balanced, at nais yung sundin ang payo ng Panginoon na magkaroon ng balanse ang ating buhay, mga sobrang dapat tanggalin, mga kulang na dapat ilagay. Kung ganito ang pagsusuri nyo sa inyong sarili at nais yung humingi ng tulong sa Panginoong magawa ito, I'd like you to stand where you are because we're going to pray. The Lord is in our midst, ready to dispense blessing. Praise God. Who else will stand and say, Lord, buuin niyo po ako. Alisin niyo po yung mga sobra. Ilagay niyo yung mga kulang. Nagpapakumbaba akong kinikilala yon na kayo ang aking kagalingan at kagamutan. Masdan niyo po, Panginoon, itong mga tumitindig sa iyong harapan. Kinikilala na maaaring may kulang o sobra. Kayo lang ang nakababatid. Hipuin po ninyo na inyong mapagpalang kamay ang puso ng bawat isa ngayon ay nagpapakupkup sa inyo, O Diyos. Ipakita nyo sa amin ng buong linaw ang aming mga kalabisan, pati ang aming mga kakulangan, at sa inyo namin ito ilapit. Ituro namin sa aming sarili sa tulong nyo, Diyos, kung anong pagpapakumbaba ang marapat namin gawin, kung anong mga ilog Jordan ang dapat naming lusungin, sapagkat ito ang marapat. Ituro mo sa amin, Panginoon. Kayo ang marunong. Kayo ang umiibig sa amin, kayo ang makapangyarihan. Mga kapatid, sa inyong pagtindig, sa inilalapit nyo sa Panginoon, tanggapin nyo nawa sa biyaya ng Panginoong Diyos ang hinihiling nyong kaliwanagan. Tanggapin nyo nawa ang pagbabawas ng mga sobra at ang pagpupuno sa mga kulang. Nawa ang magandang kalooban ng Diyos ay sumainyo. At kung anuman ang mga karamdaman nating physical o spiritual na nagmumula sa mga karamdamang spiritual, ibunyag nawa ng Panginoon kung di pa ninyo alam kung ano ito at bunutin ang mga ugat nito sa inyong buhay.
At kung alam na natin, gawin ang marapat. Sundin ang tinig ng Panginoon. Salamat po, Ama, sa pagdinig niyo sa dalangin ito. Nananalig kami na narito kayo. Walang dudang nadarama namin ay yung presensya, Panginoon. Pagalingin niyo ang mga anak niyong ito. Physically, emotionally, spiritually. At nawa, Panginoon, yung magandang kalooban niyo sa bawat isa, mangyari. Mawala ang aming mga leprosies. Mawala ang aming mga ugaling hindi maganda. At nang sa ganon, yung magandang ibinibigay niyo tulad ng ibinigay niyo kay Naaman. Tagumpay, karangalan, kung ano man ang magagandang ibinibigay niyo sa amin, ma-enjoy namin to the fullest. Because we have eyes to see and appreciate it. And we have eyes to see you, O God. And we have ears to hear your voice. Mga kapatid, nawa, ang lahat ng mabubuting bagay na ipinagkakalob sa inyo ng Panginoon ay matamasan nyo ng lubos. Tulad ni Naaman, mawala ang ating mga leprosies so we may enjoy to the fullest the goodness of God. Thank you, Father, for hearing this prayer. In the name of Jesus. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapid ay pinamagatang Of Leprosies and Cures. Maraming kayamanan ang ating bayan, maraming hiyas ang ating lahi na dapat makilala at pahalagahan. Kadalasan meron po tayong parang mababang pagtingin sa ating sarili, sa ating mga ninuno, sa ating mga katutubo, at ito marahil ay dahil lamang sa kulang tayo sa impormasyon o kaalaman, kulang tayo sa pagkilala, kaya hindi natin nakasanayan at kung minsan hindi tayo nagagandahan. Maraming kayamanan ang lahing Pilipino. Dapat na makilala, dapat itanyag, at dapat lang na magamit sa pagsamba sa ating Panginoon tulad din ng lahat ng mga larangan ng mga artes ng ating bayan. Isa na dito, na kayamanan ng bayan ang ulalim.
Ang ulalim ay isang epikong paawit ng mga Kalinga. Anang kanodullalime susun tatong si anang mga nakuha nakampot ko. Ang ulalim ay isang mahabang awit o epiko na nagsasalaysay ng mga pakikipagsapalaran ni Banna, ang bayani ng epiko, at ang kanyang panliligaw kay Laggunawa. Ito ay maririnig sa gabi, sa mga masasayang pagtitipon tulad ng budong, o kaya sa mga tahanan bilang pang-aliw at pagkwento sa mga bata ng kasaysayan ng lahi. Isumin ginaka awat kad nang ngayon nyo kanda. Ang ulalim ay binubuo ng mararaming kabanata na naglalahad ng katapangan, katalinuhan, kagitingan at kakisigan ng bayani. Ang ulalim ay tulad lamang ng maraming mga epiko ng Pilipinas. Ilan na dito ang Biyag ni Lamang, Darangin, Ambahan, at marami pang iba. Anang kanod itong alipos, kulit itong yat pwedong iso. At ang ulalim ay inaawit. Ang awit ay isang paraan ng pagkanta. Kadalasan sinasabi natin, umawit ka, ibig sabihin kumanta. Ang awit ay isang uri ng pagkanta na parang pakwento na hinahagod ang mga tunog na parang pasyon. Ang pasyon ay isang awit. At ito isang napakatandang uri ng musika sa Pilipinas. Magpahanggang ngayon ang mga makabagong mga awit o musikerong Pilipino kapag sila lumilikha ng mga tunog, kahit hindi nila sinasadya, sila ay napapaawit, humahagod, at ang pag-uri ng pagkanta ay kumukulot-kulot ang mga letra na paraan ng pag-awit ng mga katutubong Pilipino. Kilalanin po natin ang mga awit, ang mga epiko ng ating bayan. Hindi tayo salat sa mayamang kultura. Kulang lang tayo sa pag-aaral at kulang lang tayo sa pagkilala. Kung mahal natin ang Diyos ay dapat mahalin ang bayan na ibinigay sa atin. At ang bayang yan ay ang Pilipinas at ang kulturo ng Pilipinas ay dapat kilalanin, itanyag, mahalin, gamitin sa pagsamba. Ulalim, epiko, hiyas ng lahi, kayamanan ng bayan. Isumin ginaka awat kad nang ngayon nyo kanda.
kapayapaan sa gitna man ng kapighatian, pagkat siya ang kasama, ako'y di mangangamba. Purihin ka, O Diyos, kataas-taasan, purihin ka, Jesus, magpakailanman. Siya ang Alpha at Omega, makapangyarihan. Diyos na buhay, ang Diyos na buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailanman. Ang Diyos na buhay, ang Diyos na buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailanman. Ang Diyos natin ay buhay, ang Diyos natin ay buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailanman. Ang Diyos natin ay buhay, ang Diyos natin ay buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailanman. Ang Diyos natin buhay, siya ay ang Diyos natin buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailanman. Ang Diyos natin buhay, ang Diyos natin buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailanman. Ang Diyos natin ay buhay, magpakailanman. Ang Diyos natin ay buhay, magpakailanman. Sa inyo po, Panginoon, lapat itong aking loob na sumilong at pasakop, makisuno at sumukob. Sa tuwing kayo'y lalapitan ay lagi nang gumagabay, taus-pusong lumilingap sa bawat pusong sugatan. Kabutihan niyong matapat, bukas palad kong magbigay, kahit ang tulad kong abay, walang patagong anuman. Itianbatin mo sa pagsikat ng araw, maging sa karilagan ng takip siling, at sa kandili nyo ako'y hindi maliligaw. Datnan man ng unos sa lalim ng dilim. Kung sisikapin kong bilangin ang mga bituin, isa-isahin kong man bato sa buhangin, walang makahihigit sa lawak ng iyong pagtingin, sa kalinga niyo pagmamahal sa akin. Alleluia, 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 Alleluia.
ako'y nagagalak sa kaligtasan niyo't habag. Pagkat paglapit ko, ngiti ang iyong bati. Hallelujah, 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 ngiti ang iyong bahati sa bawat sandali. Kayo'y hindi nagsasawa. Ako'y dinilisan, di niyo hinayaan. Kayo ang laging kasama. Ngiti ang iyong bati sa bawat sandali. Kayo'y hindi nagsasawa. Ako'y dinilisan, di niyo hinayaan. Kayo ang laging kasama. Hallelujah, 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 Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!